Umabot na sa halos 100 ang death toll sa malagim na sunog sa isang apartment complex sa Hong Kong. 76 din ang nasugatan kabilang ang 11 bumbero habang 200 pa ang nawawala. Hope they can find more survivors in the building. I think they had tried their best. The firefighters had done a lot. It is a terrible disaster that no one wanted to happen. Oh, very sad because I live here 30 years more, over 30 years more. Did you know anyone who lives here or any relative there? Yes. Oh yeah? Can we My college, but we cannot contact him until now. Isang Pilipino rin ang naiulat na nawawala habang isa pa ang nasa ICU raw ng isang lokal na ospital. Iniimbestigahan na ang sinasabing pinakamalalang insidente ng sunog sa Hong Kong sa mga nagdaang dekada. Kaugnay ng balitang yan, kausapin po natin ngayon DFA spokesperson Angelica Escalona. Ma'am Angelica, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Pinky, at magandang gabi po sa ating mga kababayan. Ma'am, ano ho yung update natin hinggil sa mga kababayan natin na posibleng nasaktan, nasugatan, o kaya nasawi dyan sa sunog sa Hong Kong? Ayon po sa ating Philippine Consulate General sa Hong Kong, yun pong nasa ICU na kababayan natin, stable na ang kanyang kalagayan. Ayon sa mga doktor, she is expected to fully recover soon. Tungkol naman po sa isa pa nating kababayan, missing pa rin po ang status as of this afternoon. Paano ho natin nalaman na missing? Ganito po, no? Kasi meron pong records ang ating Department of Migrant Workers. There are 83 Filipinos living and working in that residential complex. So, kahapon po, pumunta ang ating mga opisyal ng konsulado, ng Migrant Workers Office at saka OWA sa mga temporary shelters, and they were also able to provide assistance to 8 additional Filipinos. So that brings the total number of Filipinos to 91. 57 na po ang marked safe, isa yung nasa ospital, isa yung missing, and 32 are still being accounted for. So, meron pa pong 32 nawawala? Hindi pa po accounted for at ginagawa naman ng ating mga opisyal ang best nila para malocate yung ating mga kababayan in coordination with Hong Kong authorities. Pasensya na ho, ma'am, ha? Ano ho ang, what is the difference between the missing and unaccounted for? Yung missing po na isa, ito yung yung suspected nila posibleng na-trap dun sa building. Kino-confirm lang yung identity at as of this afternoon, bine-verify pa rin according to our consulate. Yun namang 32, ito yung nasa records ng Department of Migrant Workers based on their contracts na chine-check isa-isa. At hindi pa po mahanap itong 32? Opo, kasi nagtatawag po ang ating mga opisyal doon, iniisa-isa. At the moment, hindi pa sila makontak. So, to recap, ma'am, 83 po yung alam natin na nakatira doon sa residential building na yon. Opo. Has there been any interview? I'm sure there have been, Ma'am Angelica, sa mga kababayan natin na accounted for na. Ano ho yung kanilang naikwento sa mga opisyal natin? Ang konsulado po ang nakikipag-usap sa kanila. Ako po personally, wala pa akong nakausap, but on my part, ang dumaan sa amin yung isang request for assistance to be connected to yung next of kin doon sa Hong Kong, dito nga sa area na to. And you mentioned a while ago, ma'am, that nagbibigay na po, nag-e-extend na po ng tulong para doon sa mga Pilipinong naapektuhan sa trahedyang ito? Opo. For their immediate needs, the DMW and the OWA provide
financial assistance for those affected and those who need medical attention. Ang request naman po ng karamihan ay financial assistance and clothing dahil nasunog ang kanilang mga gamit. Our officials also make sure na may matutuluyan ang ating mga kababayan. Para naman po yung dun sa mga OFWs na kailangan maghanap ng bagong employer, tutulungan din po, or if the request is to return to the Philippines, bibigyan din po ng repatriation assistance. Meron na hubang nag-request na bumalik muna dito sa bansa? Opo, ang balita ko may isa as of a few hours ago na matatapos na kasi yung kontrata ng January, kaya gusto na pong umuwi na lang. Nakakabahala, no, Ma'am Angelica, dahil nga merong isang missing at higit 30 pa po yung unaccounted for? Actually po, di ba, sa buong complex, 200 plus pa ang unaccounted for, according to the latest reports. Alright, patuloy po kaming makikipag-ugnayan sa inyo. Maraming salamat po sa inyong oras. DFA spokesperson Angelica Escalona. Maraming salamat po.